natin mga bossing, wag nating kalilimutan 'to. Importante 'to, mga bossing. Napakaimportante. Huwag kayong magsasawa dito sa balita na ito kasi ito lang yung meron tayo laban diyan sa mga putang ina mga magnanakaw na 'yan. Ito lang. Kaya huwag kayong magsasawa dito kahit paulit-ulit nating ibalita 'to, panoorin niyo pa rin, i-like niyo pa rin, i-share niyo pa rin kasi tayo naniniwala na. May mga tao pa tayong kailangang kumbinsihin. At kung hindi natin to paulit-ulitin, sila paulit-ulit lang silang tinitira nila sila Inday Sara. Tayo rin, paulit-ulit din tayo na i-expose yung mga katiwalian nila. Kung hindi tayo lalaban sa kanila, may pondo sila, tayo, meron tayo numero hindi tayo talaga mananalo. So kahit nga paulit-ulit, go lang. O kasi titingnan nyo, pakinggan nyo itong balita na ito. Tinanong sa taong bayan, noong nakaraan, nagtanong tayo kung tungkol sa Senate President. Ito, tungkol sa kredibilidad ng Brave 18. O, tingnan nyo yung pulso ng taong bayan, ha? Natin ang pulso ng bayan, kaugnay po sa kredibilidad ng Brave 18 at sa lahat ng kanilang inilahad sa Senado. Alamin natin ito. 50-50 kasi may paniniwala ko, mayroon naman na hindi ko paniniwala kasi maaari dito tama sa sinasabi nila sa kabila na baka para agawin yung atensyon sa kabila tungkol sa flood control, di ko ba? Ito naman, panalag nila para yung sa, hindi naman, panalag nila para hindi maano yung dito kay Vice Sara Duterte. So, ang iniisip ng mga tao, may mga tao pa rin na nag-iisip na itong ginagawa ng 18 Marines is para lang ma-divert yung kay Inday Sara or para at least meron silang parang sinasabi nila na hindi masyadong para madepensahan si Inday Sara or itong 18 Marines na ito ay konektado sa mga Duterte kay Inday Sara o sa pagtakbo ni Inday Sara. Ganun ang nasa isip ng mga tao Ngayon, kung hihinto na tayo ngayon magbalita tungkol dito, mas maano sila. At tapos, mas malakas yung balita na, yung 18 Marines, ganito, basura yan, 18 Marines, ganyan. Basurero yung mga yan. Walang mga kredibilidad yan. Kung yun yung mas malakas na boses, wala tayong makukumbinse. So, ang responsibilidad mo ngayon is, ipakalat itong mga vlog na ganito para makarating sa mga tao na ito, maliwanagan sila. Oo nga naman. Anong mahihita ng 18 Marines sa ginagawa nila? Delikado buhay nila. Di man sila nagkakapera. Kung nagkakapera man sila, magkano kung magkakapera man sila? You think kung sinasabing binabayaran yung 18 Marines ng 5 milyon, you think it's enough para sirain mo yung buhay mo? 5 milyon lang? Hindi ako papayag. Kung ako, halimbawa, mapapabayad ako, hindi ako papayag na 5 milyon lang. Ano lang mabibili ng 5 milyon? Hindi nga makakabili ng bahay at lupa yan. Di ba? Hindi lang ako magdidelikado, pati mga anak ko. Malalagay ako sa history ng Pilipinas. Kung magsisinungaling ako, di ba? Hindi naman habang panahon na nandiyan dyan sa posisyon yung mga kakampihan ko. What's in it for me? Nagnakaw ba ako? Wala silang benepisyo Wala nga silang magandang makukuha. Ang bukod tangi lang na magandang makukuha nila sa mga pinagagagawa nila, yung makalaya ang bayang Pilipinas mula sa mga magnanakaw na mga ito at hindi na magnakaw muli. Yun yung inaasahan nila. Nagbuwis ng buhay ang mga ito para sa bayang Pilipinas Magkano lang ang sweldo ng sundalo? Ito pa kaya? Babayaran mo sila para magsalita ng ganito? Sisirain mo yung buhay mo sa ganyan? Ang lalakas ng mga kalaban nila, mga taga-gobyerno. Hindi ba? Kaya nga, sinisiraan sila ng sinisiraan ngayon Yung bang kanila mga sinasabi, dinideny ba nila? Yung kanila bang mga sinasabi, pinakikinggan? Hindi. Sinisira lang yung reputasyon nila. Kasi nga, yun lang ang abot ng utak ng mga Pilipino na hindi naman mahilig sa politika. Sinungaling yung mga yan. Wala yung mga yan. Pero kung itong vlog natin, sinishare nyo nang sinishare, makakarating sa kanila, ganito kahaba explanation natin, paulit-ulit, mako-convince natin sila, mga bossing. Totoo yun. Para sa akin totoo yun kasi halata naman Obvious naman na nagsasabi sila ng totoo Pinipigil lang sila ng kasi pinipigil lang sila, ayaw na ilantad. Kaya para sa akin, totoo yung mga pinaglaban nila. Ang hirap kasing paniwalaan yung nangyayari sa Senado Parang ang dami nang nangyayari na hindi lang Pilipino, hindi ko na rin maintindihan kung ano pa bang tama o nagsasabi pa ba sila ng tama o totoo. Totoo o hindi. Totoo naman yung mga sinasabi nila. May mga ebidensya rin naman sila Buti pa si ate nakapanood, may ebidensya talaga. Buti pa itong mga to, may mga excuse me pa. May mga picture, may mga video, di ba? Mga kumakalat na may mga GC, kompleto, detalyado. Samantalang yung sila Bunuan at saka si Alcantara, pakikinggan mo, puro talk shit lang. Pakikinggan mo si Yusik Bernardo at saka si Alcantara, puro salita lang. Si ganito, involved. Na, ikaw mismo nagbigay ng pera sa kanila, hindi.
O tas itong mga itong mga 18 Marines, inabot mo mismo sa kanya? Hindi, basta pinasok namin sa bahay niya. Sasabihin niyo sinungaling na kagad, di ba? Eh yung mga Bernardo tsaka yung mga Alcantara na yan, putang ina, laki na ng nakuha niyan sa bayang Pilipinas. Ililigtas na niya yung sarili niya. Kaya makikipag-deal yan sa gobyerno at kung sino pa para lang mailigtas nila yung sarili nila at yung mga nakamkam nila sa bayang Pilipinas, mga buwis natin na ninakaw nila, ma-enjoy pa nila habang buhay sila. Ilalaglag nila lahat para lang mailigtas sarili. Etong mga to, anong benepisyo meron sa kanila? Nagnakaw ba yung mga yan? Kung halimbawa ba magsinungaling sila dyan, yung perang dinideliver nila, magkakaporsyento sila. Binibigyan nga lang daw sila ng minsan ng tip. Ni si Bunuan nga daw, 3,000 lang binibigay na tip. Mali-maliit ang pera binibigay sa kanya, 3,000 lang yung tip na binibigay. Imagine. What's in it for these soldiers? Wala. Putsang ina, nagsasakripisyo sila sa Pilipinas, sa buhay nila para sa'yo, para sa'yo. O para ikaw hindi ka nakawan ng mga taga-gobyerno tapos sasabihin mo, hindi totoo yung sinasabi nila. Anong benepisyo niya? Si Mike Defensor, halimbawa, totoo yung sinasabi niyo, nagbabayad si Mike Defensor sa mga to. Tanga ba si Mike pagbayad sa mga yan? Bakit? Di naman siya tumatakbong presidente. Di naman siya tatakbong senador. Wala siyang political gain dito eh. Wala siya. Kasi sa totoo lang, yung pagsasara ng prangkisa ng ABS-CBN, kung tumakbo siyang senador, baka nanalo na yan si Mike Defensor. Dahil ang daming tuwan-tuwan, nasara yung ABS-CBN. Pero imagine mo dito kung magbabayad si Mike Defensor ng pera dito sa mga Marines na to. Anong mahihitaan niya? Dadami yung pera niya, ganun. Bakit siya tataya sa mga to ng pera? Ano yun? Madodoble niya yung ilalabas niyang pera? Nagets nyo? Yung bang pagka binigyan ko kayo ng 5 milyon, sa akin na kayo magdi-deliver ng mali-malitang pera. Ganun ba yun? Walang benepisyo si Mike Defensor. Si Mike Defensor, nag-expose siya or kung tinutulungan man niya ito financially, itong mga sundalo na ito, because wala namang aasahan tong mga sundalo na ito. Wala man na silang mga trabaho. Wala na silang sweldo. Paano mabubuhay ang pamilya nila? And kung sakaling si Mike Defensor, binibigyan lang sila ng pera para mairaos yung pamilya nila, enough na ba yun para ilagay mo sa delikado yung buhay mo? Hindi. Itong mga ito, tinutulungan man nila Mike Defensor ito sa pang-araw-araw para mag-survive sila. That's because feeling nila Mike Defensor, nila to, responsibilidad nila itong mga to, pero hindi yun bayad para magsalita sila. Hindi yun bayad para sirain itong mga tao na to, itong mga congressman na ito. Hindi yun para doon. Para yan sa bayang Pilipinas. So yung ginagawa nila Mike Defensor to keep these people surviving dahil meron silang laban. May laban sila na para sa bayang Pilipinas. Hindi masama yun. And even if magbayad ako, halimbawa ako binayaran ko tong mga to para magsalita ng ganyan, kumpleto naman ang ebidensya eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Kaya nga kayo merong mga investigasyon dyan sa Senado para malaman nyo, totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila. Paano nyo malalaman kung totoo o hindi yung sinasabi nila? Kung naninira lang ba si Mike Defensor, sabihin na natin na nagbabayad siya. Kung hindi kayo mag-iimbestiga, kung hindi nyo pakikinggan yung mga sinasabi niya, kung hindi nyo babasahin yung kanilang mga ebidensya, o paano natin mapapatunayan na walang kwentang tao tong mga to? Puro lang kayo preskon dyan. Eto mga to, handa naman silang humarap sa inyo. Pinakita eh. Di naman sila lalantad kung hindi totoo yung mga sinasabi nila. Tsaka, syempre buhay mo na yung nakataya dyan eh. Diba? Dapat, ayun. Sana, lumutang na yung may kasalanan. Sa bagay, karapatan nila yon. So, kung ano man yung maging kainat na ng naging desisyon nila, sila nakakaalam kung nakakabuti ba o hindi. Naniwala ko kasi bawat tao may karapatan din kung anong gagawin at kung anong dapat. Para sa akin, naniwala. May karapatan nila yun eh. Tsaka kakarapatan ko rin malaman kung ano yung purpose para sa ginawa nila. Hindi kasi paiba-iba ng salaysay. Para sa opinion ko lang yun. Hindi ako naniwala. Si Kuya, ayaw niya maniwala kasi paiba-iba daw ng salaysay. O, di ba? So, yun nga yung sinasabi natin na kung itong mga tao na ito, ang meron sila sa kanilang mga cellphone, yung kabila lang, ganito talaga isipin. Hindi natin masisisi si Kuya, hindi natin masisisi si Kuya. Pero kailangan mapanood ni Kuya yung mga vlog natin para maintindihan niya kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Matibay na ebidensya kung sino-sino lang tinuturo. May tama, may kulang. Hawak siya ng isang side. Then yung feeling ko, safe yung sa panig ng may hawak sa kanya.
Pero ano naman, totoo naman feeling ko sinasabi niya, pero may kulang lang. Sa 18 Marines naman, hindi rin ako naniniwala na isa silang bayaran. Sa totoo lang, isa silang mga bayaran. Lahat ng mga 18 Marines doon, lahat ng mga sinasabi nila ay pawang mga kamalian. Hindi totoo. Bakla yan eh. Basta bakla, baluktot ang utak niyan. Yung mga sinasabi nila, mga bayaran sila. So parang pinilit lang sila na magsalita para doon sa ganon magiging matibay ang posisyon ng Cayetano Black. Para sa akin yun lang. Oo, naniniwala ako totoo sinasabi nila. May mga video na, may mga maleta talaga silang dinideliver eh. Saka talaga, kumbaga Marines kasi yun eh. Kumbaga sila talaga. Kumbaga sa akin paniniwala ko lang Maano naman yung inaano nila. Kahit na nakataya buhay nila doon eh. Kasi ang binabangga nila napakalaking administrasyon yung binabangga nila. Lumabas pa rin sila. Kaya saludo sa kanila. Di ba? Ganyan. Yung mga ganyan, sigurado nakakapanood ng mga vlog natin yan. Kaya kailangan i-like at i-share ninyo itong video na to. Hanggang dito na lang muna tayo, ha? Marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod. Kaya mag-abang lang po kayo dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo to, i-like mo, i-share mo, subscribe ka, mag-follow ka sa Facebook natin, ha? Tsaka dyan sa Boss Space Dada 2.0. At magpakulay ka. O yung sa mga dun sa mga gustong tumulong sa 18 Marines. By the way, ha, maraming salamat sa hakbang ng Maisog, Switzerland. Dahil sa itinutulong nyo kay Boss Dada, at nakakatulong din tayo, lalong-lalo na dyan sa mga rallies na mga pinupuntahan natin, nakakapunta tayo dyan. At nakakapagbigay tayo ng mga makakain at saka mga maiinom doon sa mga, hindi naman marami, pero at least nakakatulong tayo doon sa mga masisipag na mga hindi na halos umuuwi dyan sa mga rallies. Maraming salamat, hakbang ng Maisog, Switzerland. Meron yun, ha? Itong mga to, sabi nila, kasi nanawagan ako doon ay sinabi ko kay Mike Defensor, Kong Mike, marami mga subscriber ko gustong tumulong sa 18 Marines. Kaya lang ayaw ko man humawak ng sabi ko ayaw ko man humawak ng pera. Baka daw pwede makatulong sila sa 18 Marines kasi alam naman nila na sobrang hirap ng sitwasyon nila. Wala naman sila mga ipon, pera and all. So gustong may mga kapwa tayo Pilipino sa ibang bansa lalo na gustong magpaabot ng tulong sa kanila kahit magkano lang. Magbibigay daw si Kong Mike sa atin ng pag-uusapan daw muna nila kung papaano, saan at sa legal na paraan para hindi rin magka-problema. Wag nyo nang padaanin sa akin, diretso nyo na sa 18 Marines. For now, gano'n na muna siguro. Hindi, kasi tinanong namin, wala pa silang nasi-setup. Pero magsi-setup to sila ng siguro GoFundMe or an account para pantustos dito sa mga 18 Marines na ito sa kung ano man yung mga pangangailangan nila, pambayad ng abogado or kung ano man. Pero i-update na lang daw nila tayo, tas i-ano nila tayo. Sasabihin nila sa atin kung papaano, kung ano yung mapag-uusapan nila. Pero for now daw, kung gusto nyo daw munang tumulong sa kanila, unahin nyo daw muna na tumulong sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Mindanao. Galing na mga to. Alam mo yun, nangangailangan na sila ng tulong, hirap na sila, pero inisip pa rin nila yung mga kababayan natin. So yun yung sagot daw nila, initial na sagot nila nung tinanong natin kung saan sila pwedeng tulungan. May mga GCash ba sila or something. Sabi nila, wag nyo na muna kaming tulungan. Kaya pa namin. Tulungan nyo na lang muna yung mga kababayan natin na nandiyan sa Mindanao. Sila na muna ang asikasuhin yung galing, palakpakan. Kaya ipagdasal natin tong 18 Marines na ito. Ipagdasal natin yung bago pang lalabas na 14 at yung 7, ipagdasal natin sila na wag silang ma-pressure. Konting panahon na lang, makukuha na natin yung mga pinapangarap natin para sa Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng